Sa pagharap ni Bato de la Rosa sa programa ni Karen Davila, ang harapang benchi-benching ko. Nakakatuwa at nakakainis to si Bato eh. Sinabi niya na meron daw mga piyato sa Davao at mayayaman daw ito at nagmamayari ng mga malalaking lupain. Eh, grabe to si Bato, no? Matatandaan si Mary Kay Piatos na nag-viral sa social media at mainstream media na sinasabing pumirma na acknowledgement receipt ni Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Sa gitna ng kanila interview, tawa ng tawa si Karen Davila. Alam na talaga itong si Bato ay talagang sinungaling. Tapos nais pa niyang maging siyudad ulit ng ating Republika ng Pilipinas. Eh sa pagtatanggol niya sa pamilya Duterte, talagang grabe ito talaga na gusto pang manalo senador. Alam naman ng ating mga mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pascual, hindi nila iboboto itong si Bato de la Rosa. Hindi mo malaman, no, komedyante o dramatic ako, may paiyak-yak pa ito sa Senado eh. Tapos walang kumpay ang pagtanggulin niya sa pamilya Duterte, sinasabi meron daw piyato sa totoong buhay. Eh sinabi nga ng Statistics Authority na wala daw piyatos na nakalista sa anumang records nila. Tapos itong si Bato, paulit-ulit na sinasabi meron daw piyato sa Davao. Ito ba yung klase ng senador natin na maaari pang makabalik sa Senado? Huwag sana natin iboto si Bato de la Rosa sa darating na halalan para umupupulit sa Senado. Eh kasi talagang pinagluluko tayo nito eh. Alam naman natin na sa Operation Tokar sa war on drugs ni Digong Duterte, ito talagang sinasabing namumunot mga pumatay sa mga 8,000 civilian. Kasama na rito yung mga sinasabing hindi nila kaalyadong drug lord, drug pusher, drug runner, drug user. Eh, tapos gusto pang makabalik sa Senado na ipinagtatanggol niya talaga ang kanyang mga kapanalig, lalo-lalo na itong sinasabing drug lord, na pinaka-drug lord na sinasabing si Digong Duterte, na hanggang ngayon talaga gusto rin din tumakbo ng mayor ng Davao City. Itong sinasabi ni Bato talaga nakakatuwa at nakakainis na hindi nga niya napapansin, natawa ng tawa si Karen Davila sa kanya walang saysay na sinasabi. Yun nga, plano pa talagang bumalik sa Senado. Eh sana wag natin ito iboto para maging senador muli, kasi pinagluluko nito ng mga taong bayan eh. Nagpapakamahirap ngayon dahil nga kailangan niya yung boto natin, pero sana wag natin siyang iboto na may luklok ulit. Wala talagang gagawin itong maganda sa Senado, puro pagtatanggol lang sa kanyang mga amo, lalo na yung mga pamilya Duterte. Sana maging matagumpay itong midterm election. Bumoto tayo na karapat-dapat na politiko na uupo sa Senado, sa Kongreso at sa local government unit na talagang may pagmamahal sa ating mahal na inang bayan, lalo na si Juan Pascual Cruz, sa hirap ng buhay ngayon, sa walang kumpay ang pagtaas ng presyo ng bilihin, crudo gasolina, serbisyon publiko, at ano pang bayarin ni Juan Pascual Cruz. Talagang nararapat lang na pumili tayong na mahusay, na uupo sa Senado at Kongreso. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyag sa alimang kaganapan dito sa ating pang-araw-araw na buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.